Ito si Sarah. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Assalamualaikum. Pahayag sa unang anibersaryo ng paninindigan sa katarungan at soberenya. Ano, kumbinsido kayo? Soberenya daw. At saka, ipaglaban daw yung ating soberenya konstitusyon. Yung Pilipinas nga po. Roque to de Lima, happy anniversary on your first year of detention. February 27 to 2018 niya ito sinabi. Former spokes Harry Roque. Ngayon, sabi ni Atty. Jesus Falsis, isang social media blogger, the President of the Republic of the Philippines. Sino ang kausap niyan? Mr. Maravillas. So, Bongbong Marcos, 3 hours ago, met with leaders of JP Morgan Chase & Company at the headquarters in New York, discussed the company's long-term commitment deepening. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ako po si Dante Maravillas. Ito si Sarah. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Assalamualaikum. Pahayag sa unang anibersaryo ng paninindigan sa katarungan at soberenya. Anyway, pakinggan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, kinugunitan natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ano, kumbinsido kayo? Soberenya daw. At saka, ipaglaban daw yung ating soberenya konstitusyon. Yung Pilipinas nga po, gustong maging province na ng China. Pagkatapos si Digong, paano naging soberenya si Digong? At yung kidnapping ninyo, gas-gas na yan na argumento na kidnapping ninyo. Yan na argumento mo, sabihin mo yan doon sa mga judges, mga palusot ninyo. Kaya sabi nga natin, hindi pagbibigyan mga kababayan ng ICC yung petisyon ng kanilang abogado for an interim release ni Digong. Bakit hindi pagbibigyan mga kababayan? Kasi po, di man nila nire-recognize yung jurisdiction. At ang claim nila, kinidnap. Kung si Digong kinidnap, tulad ng sinasabi nila, ang tanong, maniniwala ba yung ICC judges na babalik sa kidnapper pag nirelease nila na ang tingin sa kanila, kidnapper, walang biktima ng kidnapping bumabalik sa kidnapper? Ituloy lang ninyo ang ganyang paniwala, ang ganyang argumento. Doon palang bagsak na po. Yan mismo, mga kababayan, ang rason kung bakit pinagbibigyan ng mga judges yung petition laging bagsak, denied. Alam na alam ng mga ICC judges na hindi na babalik si Digong kasi first, hindi nire-recognize yung jurisdiction. Pag nirelease mo yan, sasabihin nila, wala man kayong jurisdiction sa amin. Ba't kami babalik? Denied. Ang trato ninyo sa amin,
kidnapper, paano namin pagbibigyan na i-release kayo? Walang kidnap victim bumabalik sa kidnapper. So doon pala alam ng mga ICC judges, hindi babalik si Digong. Kaya di pinagbibigyan. Tapos na. Ikalukuhan kasi yung mga pinagagawa nila. Gusto nilang tumakas sa pananagutan, mga kababayan. Kaya kumala si Digong as member ng ICC, hindi pa rin siya makatakas na natrap siya sa kanyang sariling patibong. Siya yung mismong napatibong. Sabi dito ni Attorney Jesus Falsis, sabi kasi ni Attorney Roque, noong February 27, 2018, Roque to Laila de Lima, happy anniversary on the first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Kaya mahirap po ang mag-wish ng kung ano-ano, masama sa kapwa. Oh. Ayan, Roque to de Lima, happy anniversary on your first year of detention. February 27 to 2018 niya ito sinabi. Former spokes Harry Roque. Ngayon, sabi ni Attorney Jesus Falsis, isang social media blogger, Harry Roque greets Tatay Digong. The full circle of karma este life. Kung ano yung wish niya mga kababayan kay Laila de Lima noon, yun ang mismong sinapit ng kanyang amo. Well, full circle of life. Lawyer Jesus Falsis resurfaced an old video statement by former presidential spokesperson Harry Roque as the first anniversary of the detention of former President Rodrigo Duterte at the ICC was marked on March 11, ngayong araw na to. In a social media post, Falsis shared Roque's 2018 video from a press briefing with a remark directed at then detained Senator Laila de Lima. Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail, Roque once said in February 27, 2018. Falsis accompanied the quote with a short comment referencing the current situation involving Duterte. Harry Roque greets Tatay Digong, the full circle of karma is still life, Falsis wrote. The lawyer post appeared to mock Roque by drawing a parallel between the 2018 remark in the current detention of Duterte before the ICC. Nag-backfire lahat. Yung mga masasamang wini-wish ninyo. Kaya sabi ko sa inyo, tumigil kayo mga DDS sa mga masasamang hangad ninyo sa kung sinong tao. Paano kayo pakikinggan ng Diyos ang sasama-sama ng ugali ninyo? Yan o. Bring him home. A church mass to pray for the safe return of former President Rodrigo Duterte, March 11, Wednesday, 1 p.m. San Pedro Cathedral, Davao City. Yung mismong Santo Papa ng Roman Catholic Church, pinagmumura ni Digong, hindi kayo pakikinggan. Paano kayo pakikinggan? No? Misa para kay ex-President Duterte. Dumalo si Vice President, ayan o, si Sara. Dumalo si Vice President Sara sa isang misa sa San Pedro Cathedral sa Davao City para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, March 11. Bukod sa bisi, dumating din ang iba pang taga-suporta para ipanalangin mapalaya ang dating Pangulo at makabalik sa bansa. Kasabay ito ng unang anibersaryo ng pag-aresto at pagdala kay Duterte sa Dahig, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Hindi kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan in mocking God. Si Digong mismo nagsisi, wala. No remorse at all. Di na-justify pa niya. At tuwang-tuwa siya. Who is this stupid God? Sabi ni Digong. Ano kayo? Pakikinggan si Sara, yung pamisa niya, may epekto yun? Wala. Walang epekto. Magsindi pa kayo ng kandila kung ano, lahat pang obispo magmisa para sa paglaya ni Digong. Hindi yan mangyayari. Si Pacquiao, may-ari na ng universe, hindi pinikinggan yung prayer kasi fake. Pagkatapos, nag-offer kayo ng mass, maya-maya, kung ano-ano mga katarantaduan ng mga pinag-isip kayo ng masama, pagbabanta sa ating Pangulo, paninira, walang tigil. Pakikinggan kayo ng Diyos, mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Yan muna ang requirement ng Diyos, repent of your sin. Yun ang requirement ng Diyos. Pero yan, pamisa-misa ninyo. Magpamisa kayo kung saan ninyo gusto magpamisa, pero walang epekto yan. Hindi makakalabas si Digong, mga kababayan, unless manalo sa argumento si Kaufman
Hindi mananalo sa argumento si Kaufman kasi ang ebidensya napakalakas. Ang ebidensya mula mismo sa bibig ni Digong dahil sa kanyang kayabangan. Wala kayong dapat sisihin kundi sarili ninyo. Huwag ninyong isisi sa ating Pangulo. Lagi ninyong sinisisi yung ating Pangulo. Wala mang kinalaman dyan sa crimes against humanity ang ating Pangulo. Ang crimes against humanity na commit ni Digong at siya kinaso ng mga families of the victim. Tinakot yung mga pamilya kaya dinala nila sa ICC imbes na dito sa Pilipinas. Kung hindi ninyo tinakot, dito sana yung kaso. Tapos ituturo ninyo, nagkataon lang na yung kaso ng release ng warrant of arrest. Nagkataon panahon ng ating Pangulong Bongbong. May obligasyon siya sa paulit-ulit na tayo. May obligasyon siya sa Interpol. Tapos, bakit tutulungan? Bakit kayo tutulungan na wala kayong tigil sa pagbabanta, destabilization? Tapos, kayo pa yung may ganang magalit. Wala kayong karapatang magalit. Ito sabi dito ni Sara. Galit na daw yung mga Filipino. Galit na mga Filipino. Tuwang-tuwa yung mga Filipino na nabigyan kayo ng due process. Galit ang mga tao, isang taon na silang galit, hindi umuupa yung galit hanggang hindi maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Hindi umuupa ang galit ng mga tao hanggang hindi na ibabalik sa bansa si dating Pangulong Duterte, sabi ni Sara. Sinabi ito ng BC kasabay ng anibersaryo ng pag-aresto sa dating Pangulo ngayong Miyerkules. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to foreign jurisdiction. Buti nga't pinadala doon, malamig, dahig, maganda, may amenities, may ka-exercise siya doon, may doktor na nag-asikaso nurse. Yung mga na-EJK, saan ninyo pinadala? Di ba sa libingan? Foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. Sabihin mo yan sa mga judges kung walang basihan, silang magdidesisyon, hindi kayo. Walang witness, ang daming witness na pumunta doon. Nagastusan pa nga eh. Dapat sana dito. Kaya lang, wala silang makitang ustisya dito kasi laging tinatakot ng mga kasama ninyo na nasa gobyerno pa. Until nga ngayon, kaya dinali nila doon. Wala kayong karapatan magreklamo kasi yung tatay mo buhay. Anniversary lang sa priso. Inquirer post. Children and youth killed in Duterte's bloody drug war. 3 years old. May 1 year old pa nga. Kathleen Maika Olpina. Ilan lang siya sa 123 kids. Skyper Abatayo, 4 years old. Althea Barbon, 4 years old. Danica May Garcia, 5 years old. Francis Manyuska, 5 years old. San Nino Batukan, 7 years old. Christine Joy Sailog, 12 years old. Jeros Bronjal, 13 years old. Rinaldo Di Guzman, 14 years old. Sian Christian Martinez, 14 years old. Si Kian Lloyd de los Santos, pinakang sikat, 17 years old. Carl Angelo Arnaiz, 19 years old. Alangan man mga adik ito at mga poser yan. Kaya sabi ninyo na mga DDS, mga drug addict niya. May drug addict na 3 years old. May poser, may drug lord na 3 years old. Mahal na mahal ng ating Pangulo ang ating bayan. Ito nga kausap niya yung, andali lang po, ibigay ko na sa inyo. The President of the Republic of the Philippines. Sino ang kausap niyan? Mr. Maravillas. Bongbong Marcos, 3 hours ago, met with leaders of JP Morgan Chase & Company at the headquarters in New York, discussed the company's long-term commitment deepening our financial and investment partnership. With more than 20,000 Filipinos already part of JP Morgan's workforce in our country, we continue to be an important hub for global financial services. We look forward to strengthening collaboration in capital markets, investment, and job creation as we continue building a stronger and more competitive economy. Ayan ang ginagawa ng ating Pangulo. Lahat lang kabutihan ng ating bansa. Tapos wala kayong tigil sa paninira. Ngayon, tanong ko sa inyo, si Sara, anong ginagawa? Lahat pansarili, mga mensahe niya, puro sa tatay niya at sarili niya.
at yung kampanya niya sa 2028 election. Anong pakinabang natin? Wala. O ito si naghanap buhay na naman ito. Tapos tatakbo daw na mayor kasi si former man Mike Defensor makes an appearance at the Pro Duterte rally in front of Supreme Court. He says he is engaged with the kidnapping of Rodrigo Duterte, whom he says the only former president to be brought to the ICC. Puro kalukuha, kidnapping. Puro kayo propagandang kidnapping. Walang maniniwala dyan sa inyo. Kayo lang. Magtestigo kayo doon sa ICC. Sabihin ninyo, kidnap si Digong. Kumbaga gusto ninyo. Huwag dito sa Supreme Court. Kasi ang kaso ni Digong nasa ICC. Barking at arong tree, mga kababayan. Basta lang kayo makakobra. Sigurado may pundo yan. Makamobilize ka niyan, ganyan. Tapos may mga cover-cover pa ng mga vloggers. Anyway, mga kababayan, yun na lang. Kasi may mga dapat asikasuhin pa tayo. Bukas naman, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.